Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa sigaw ng Pugat Lawi. Bago natin talakayin ito, tingnan mo ng mabuti ang mga larawan at kilalanin kung alin sa palagay mo ang may kaugnay sa sigaw ng Pugat Lawi. Itinatag ni Andres Bonifacio ang isang lihim na samahang KKK. Katastasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Noong 7 ng Hulyo, 1872 sa isang bahay sa 72 Calle Azcaraga, na ngayon ay tinatawag na Claro M. Recto. Kasama sina Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Judato Arellano at Jose Dizon. Pangunahing layunin ng samahan na mapagsama-sama ang lahat ng mga Pilipino at makipaglaban sa mga Espanyol upang makamit ang kalayaan. Naniniwala ang samahan na matugunan ang layunin na ito sa malinis na pag-iisip at kagandahang asal. Naniniwala ang samahan na may isasagawa ito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino sa ilalim na matibay na hukbo at paglaban para sa kalayaan. Sa simula, lalaki lamang ang mga kasapi ng katipunan, dala sa paghihinala ng kanilang mga asawa sa kanilang pag-alis-alis kung gabi, nababawasan ang kanilang sahod. Napilitan silang itatag ang isang samahan para lamang sa mga asawa, kapatid at anak ng mga katipunero. Kabilang dito sina Gregorio de Jesus, ang kabiyak ni Andres Bonifacio na tinaguriang lakambini ng katipunan. Malaking tulong ang nagawa ng mga babaeng katipunero. Sila ang nagtatago ng mga mahalagang lihim na dokumento ng katipunan. Kung may pagpupulong ang mga katipunero, ang kababaihan ay nagsasayawan, nagkakantahan at nagpasaya upang hindi mahalata ng mga gwardya sibil at isipin lamang na ang mga ito ay nagdiriwang. Dahil sa mga patagong pagpupulong at pag-iwas sa mga Espanyol, ang mga katipunero ay tumutungo sa bahay ni Melchora Aquino, tinaguriang si Tandang Sora, ina ng Balintawak, ina ng katipunan, at tinawag din siya ng ina ng revolusyon. Hanggang sa sumiklab ang himagsikan, siya ang nanggagamot sa mga sugatang katipunero. Gabi na ng 19 ng Agosto, 1876, habang abala ang mga katipunero sa paghanda ng revolusyon, isiniwalat ni Teodoro Patiño, isang katipunero, kay Padre Mariano Gil ang lihim ng katipunan. Nagawa niya iyon dahil sa payo ng isang madre at kapatid niyang nakatira sa tahanan ng mga ulila sa Mandaluyong. Itinuro ni Patiño ang mga imprenta ng mga katipunero. Natuklasan dito ang ilang polyeto at dokumento ng katipunan. Hinuli at ikinulong sa Fort Santiago ang mga pinaghihinalaang Pilipino na kasapi ng katipunan. Ang pagkatuklas ng katipunan ay nagbunsod kay Bonifacio na tumawag ng pulong sa Balintawak, Caloocan. Kasama sina Jacinto Procopio Bonifacio at iba pang katipunero. Nagkita-kita ang mga katipunero sa Pugat Lawin noong 23 ng Agosto, 1876. Matapos na matuklasan ng mga Espanyol ang katipunan, nagkasundo silang simula na ang himagsikan. Pagkatapos, sabay nilang inilabas ang kanilang mga sidula at pinunit ito. Sabay-sabay silang sumigaw ng "Mabuhay ang Pilipinas!" Kinilala ito sa kasaysayan ng ating bansa na sigaw sa Pugat Lawin. Pagkatapos ng makasaysayang pagpunit ng kanilang mga sidula, noong 23 ng Agosto, 1876, sabay ding sumang-ayon ang lahat kay Bonifacio at Jacinto na magkaroon ng himagsikan. Nagpalabas ng manifesto si Bonifacio na gumayak sa mamamayan na simulan ang himagsikan. Noong 25 ng Agosto,
1876. Ang unang sagupaan ng mga magkalabang tropa ng mga Espanyol at Katipunan ay nangyari sa San Juan del Monte noong Agosto 29, 1876. Pinamunuan ang mga Katipunero ni Bonifacio at Jacinto. Wari isang hudyat ang paglalabang iyon. Ng mga sandaling iyon, sabay-sabay na nag-alsa at nakipaglaban ang mga Pilipino sa iba't ibang lalawigan tulad ng Manila, Cavite, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Laguna, Batangas at Bulacan. Sa kasalukuyan, binigyan ang 8 lalawigan na nag-alsa laban sa mga Espanyol ng tanda sa ating pambansang watawat, at ito ay ang 8 sinag sa araw. Sila ay sumisimbolo ng pagkatatag at pagkapanalo laban sa mga Espanyol sa panahon ng Rebolusyon. Batay sa mga nakikita sa balangkas at naririnig ninyo na sanaysay, ating sagutin ang mga tanong. Paano natuklasan ng mga Espanyol ang Katipunan? Sino ang pinagsabihan ni Teodoro Patiño tungkol sa kilusang Kikiki? Ano ang naging papel ni Gregoria de Jesus at iba pang kababaihan sa Katipunan? Ano naman ang naging papel ni Tandang Sora o Melchora Aquino sa Katipunan? Ano ang ginawa ng mga Katipunero na naging hudyat na magsimula ang himagsikan? Paano binigyan ang 8 lalawigan ng tanda sa kanilang sabay na pag-alsa ng mga Kastila? Sa gawaing ito, kumplituhin ang diagram. Halimbawa, sigaw sa pugad lawin. Ito ang sanhi. Inilunsad ang pakipaglaban sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang bunga. Agosto 29, 1876, lumusob ang mga Katipunero sa San Juan del Monte sa budiga ng pulbura ng mga Espanyol. Ang pangyayari, natalo ng mga Kastila ang mga Pilipino. Noong panahon ng himagsikan, binigyan nila ng pagkakataon ang mga kababaihan na sumali sa Katipunan. Tanda lamang ito na noon pa man ay may pantay-pantay na karapatan ang mga kalalakihan at kababaihan. Na makipaglaban, makamtan lamang ang ating kalayaan. Kung ikaw ay nasa panahong iyon, sasali ka rin ba sa Katipunan? Ibigay ang inyong sariling sagot. Sa panahon ngayon, mayroon ba kayong napansin na kakaibang mga gawain na dapat nating ituwid? Sa palagay mo, tama ba ang naging desisyon ng mga Pilipino na lumalaban sa mga Kastila at bakit? Iyon lang po ang ating paksa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Ito po si Ginang Adina Giranay, ang inyong lingkod.